Ang tahimik. Diakon, sandali lang, pakiusap, isang sandali lang. Lumingon ako at nakita si Ate Waldo Grimaldo, ang abogado ng aming pamilya sa nakalipas na 40 taon. Iba ang hitsura ng kanyang mukha kumpara sa mga tao sa loob. May markang hindi ko maipaliwanag. Awa, pagkakasala. Tumingin siya sa kanyang likuran para siguraduhin kami lang dalawa. Saka kinuha sa bulsa ng kanyang Amerikana. Ang nanay mo, Vivian, sabi niya, halos bulong lang ang boses. Alam niya na darating ang araw na ito. Inihanda niya ito 20 taon na ang nakaraan, bago siya namatay. Kinuha niya ang isang makapal na brown envelope na puno ng dokumento. Selyado ng burgundy watch na may inisyal ng nanay ko na EBA. Vivian Bautista Henson. Nanlamig ang mga kamay ko nang ipasok niya ito sa akin. Pinapanumpa niya ako sa buhay ko, Diakon. Sa buhay ko at sa buhay ng mga anak ko na ibibigay ko ito sa iyo ngayong gabi. Sa ikanegatibo 70 kaarawan ng tatay mo. Hindi isang araw mas maaga, hindi isang araw mas late. Ngayong gabi lang. Bahagyang nanginginig ang mga matatanda niyang kamay. Daladala ko ang bigat na ito sa loob ng 20 taon. At ngayon sa iyo na. Waldo, ano ito? Ang katotohanan. Simpleng sabi niya. Lahat ng gustong malaman mo ng nanay mo kapag tama na ang panahon. Kapag kaya mo na. Kapag binakakailangan mo ito. Pinisil niya ang balikat ko. Puno ng lumang lungkot ang mga mata niya. Huwag mo itong bubuksan dito. Pumunta ka sa ligtas na lugar. At Diakon, anuman ang desisyon mo pagkatapos mo itong basahin. Alamin mong minahal ka ng nanay mo ng higit pa sa buhay niya. Bago pa ako makasagot, tumalikod siya at bumalik sa party. Iniwan akong nakatayo sa pintuan na hawak ang envelope na biglang bumigat na parang buong mundo. Sa mga bintana, nakikita ko ang tatay ko na tumatawa kasama ang mga bisita. Ang mga kapatid ko na nagpupose sa litrato kasama ang mga asawa nila. Lahat nagdiriwang sa paggawasak ng puwesto ko sa pamilya. 20 taon na ang nakalipas nang mamatay ang nanay ko. Kinuha ng kanser noong 12 anyos pa lang ako. Siya lang ang tao sa mansyong iyon na nagpakita sa akin ng tunay na pagmamahal. Na nag-encourage sa pangarap kong maging veterinaryo. Na nagsabi na ang kabaitan ay lakas, hindi kahinaan. Ngayon, 2 dekada pagkatapos ng kamatayan niya. Umaabot siya mula sa kabilang buhay sa mismong gabing hayagan akong itinakwil ng tatay ko. Naglakad ako papunta sa aking pickup truck. Nasusunog ang envelope sa mga kamay ko. Ang tunog ng tawa at musika mula sa party ay sumunod sa akin sa dilim. Habang nakaupo ako sa driver's seat, nakikita ko ang mainit na liwanag mula sa mga bintana ng mansyon. Naiimagine ko ang mga kapatid ko na nagpaplano na kung paano gagastusin ang kanilang millions habang nag-enjoy ang tatay ko sa huling tagumpay niya laban sa anak na nangahas pumili ng sariling landas. Pero mayroon akong hindi nila alam. Isang mensahe mula sa tanging magulang na tunay na nagmamahal sa akin. Hinaplos ng mga daliri ko ang watsil. Nararamdaman ang ukit ng inisyal ng nanay ko. At nagtaka ko kung anong katotohanan ang maaring mahalaga pagkatapos ng 20 taon ng katahimikan. Ang unang linya ng liham niya ay magpapabago ng lahat. Pero sa sandaling iyon, nakaupo sa dilim sa labas ng mansyon ng tatay ko. Isa lang akong tinanggihang anak. Hawak ang huling salita ng nanay na halos hindi ko na nakilala. 3 linggo bago ang bangungot na birthday party na iyon. Nagsasagawa ako ng emergency surgery sa isang golden retriever na nasagasaan ng truck. Ang may-ari ng aso, isang single mom na si Janet, nakaupo sa waiting room ko kasama ang 2 anak niya. Umiyak dahil hindi niya kayang bayaran ang buong procedure. Sabi ko sa kanya ay magkakaroon kami ng payment plan. Siguro 1,000 kada buwan. Kahit ano ang kaya niya. Iyon ako. Iyon ang buhay na pinili ko. At kahit ano ang isipin ng tatay ko, hindi ko ito pinagsisihan kahit 1 segundo. Ang veterinary clinic ko ay nasa 2 hektarya sa labas ng Tagaytay, Cavite, malayo sa pamilya naming estate sa Forbes Park. Makati hanggat maaari nang hindi umaalis ng bansa. Binili ko ang lupa 6 na taon na ang nakaraan gamit ang maliit na trust fund na inilaan ng nanay ko para sa akin bago siya namatay. Hindi ito malaki, mga 3.5 milyon siguro, pero sapat na para sa down payment. Lahat ng iba ay binuo ko mag-isa, isang pasyente isa, isang 16 na oras na araw pagkatapos ng isa. Nang dumating ang imbitasyon ng umaga, nagkakastraight ako ng kabayo sa ranch ng mga Morrison. Dumating ang assistant kong si Beth mula sa field na kumakaway ng envelope na parang nasusunog. Kakadating lang ito sa courier, sabi niya. Lalaki sa suite na nagmamaneho ng Mercedes. Sabi niya personal niyang ihahatid. Ang envelope ay lahat ng kinakatawan ng tatay ko. Mamahalin, ostentatious, at malamig. Ivory cardstock na makapal na maaring makasugat. Ang inisyal niya embossed sa ginto.
Ang uri na malamang mas mahal pa sa isang linggong grocery ng karaniwang tao. Sa loob, maikli at utos ang mense. Kailangan ng presensya mo sa ika-negatibo, 70 kaarawan ni Pedro Henson. Formal attire, walang eksepsyon. Tungkulin ng pamilya ang pagdalo. Tungkulin ng pamilya. Natawa na lang ako. Nasaan ang tungkulin ng pamilya nang grumaduat ako sa veterinary school at ayaw niyang dumalo dahil sinayang ko raw ang potensyal ko. Nasaan ito nang binuksan ko ang klinik ko at sinabi niya sa lahat sa country club na mentally unstable ako. Nasaan ito nang mamatay ang nanay ko at ipinadala niya ako sa boarding school 3 araw pagkatapos ng libing. Pupunta ka? Tanong ni Beth, binabasa ang mukha ko gaya ng palagi niyang ginagawa. 3 taon na kaming hindi nag-usap, sabi ko, bumabalik sa kabayo. Huli noong kasal ni Rodrigo nang ipinakilala niya ako sa business partners niya bilang disappointment ng pamilya. Pero may kung anong nagpahawak sa akin sa imbitasyong iyon. Siguro curiosity. Siguro ang maliit, pathetic na parte ko na umaasa pa rin na baka sa wakas makita ng tatay ko ang halaga sa kung ano ako ngayon. O baka iba pa. Ilang instinct na minana ko sa nanay ko na nagsasabi na iba ang partikular na summons na ito. Lumaki ako sa mansyon na iyon sa Makati na may 23 kwarto at perpektong hardin. Bawat sulok may alaala, karamihan masama. Ang dining room, kung saan kinukuwis kami ng tatay ko sa stock prices habang kumakain, pinarurusahan ang maling sagot ng katahimikan na maaring tumagal ng mga araw. Ang study kung saan oras-oras akong sesermonan tungkol sa mga paggabigo ko, habang si Rodrigo at Sterling ay nakaupo na nakangisi sa kanilang perpektong suite. Ang library kung saan lihim akong bibigyan ng nanay ko ng libro tungkol sa hayop. Bulong na okay lang mangarap ng ibang buhay. Ang mga kapatid ko ay sumunod sa family business na parang pating sa dugo. Si Rodrigo, 6 na taon mas matanda sa akin. Nagsimula ng sumubaybay sa tatay ko sa board meetings noong 14 na anyos pa siya. Si Sterling, 3 taon mas matanda sa akin. May unang insider trading scheme na siya noong senior high school. Bagaman pinangalagaan ng tatay ko na hindi siya mahawakan ng batas. Sila ang tunay na anak ni Pedro Henson. Hinulma sa kanyang imahe, walang awa, kalkulado, at lubos na tapat sa altar ng pera. Tapos ako, ang batang umuwi na may sugatang ibon at sinubukang gamutin sa Shoebots. Ang teenager na nag-volunteer sa animal shelter sa halip na dumalo sa country club gatherings ng tatay. Ang anak na nag-announce sa high school graduation na magiging veterinaryo siya. Hindi corporate executive. At nakita ang mukha ng tatay ko na namula hanggang lila hanggang kulay abo na hindi ko pa nakita noon. Pinapatay mo ang alaala ng nanay mo, sabi niya noon. Mahihiya siya sa kung ano ka ngayon. Pero mali siya. Ang nanay ko, si Vivian, ang nag-encourage sa pagmamahal ko sa hayop. Dadalhin niya ako sa Avilon Zoo tuwing weekend kapag nasa business trip ang tatay ko. Tutulungan niya akong gumawa ng maliit na hospital para sa stuffed animals ko. Kumpleto sa maliit na surgical instruments na gawa sa paper clips at rubber bands. Sa kanyang deathbed, nang halos lahat na kinuha na ng cancer maliban sa boses niya, hinawakan niya ang kamay ko at binulong. Sundan mo ang puso mo, Diakon. Masalam nito ang daan kaysa anumang mapa na magagawa ng tatay mo. Namatay siya 2 araw pagkatapos. 12 anyos ako at ang tanging tao sa malaking bahay na iyon na nagpakita sa akin ng walang kondisyong pagmamahal ay wala na. Ang libing ay blur ng itim na suite at walang laman na kondolensya. Nagbigay ang tatay ko ng speech tungkol sa legacy at lakas. Hindi binanggit kahit minsan ang pagmamahal. Ang mga kapatid ko ay nakatayo ng matigas. Natututo na ang mga lalaking Henson ay hindi umiiyak. Pero umiyak ako hanggang hindi na makahinga. At ang tingin ng tatay ko ng disgusto ay nakaukit sa alaala ko magpakailanman. Pagkatapos ng libing, ipinadala niya ako sa Exit Academy. Isang boarding school kung saan itinago ang mayayamang problemadong bata. Gumugol ako ng 6 na taon doon. Umuwi lang tuwing mandatory holidays kung saan nakaupo ako sa dinner table na parang multo, habang pinag-usapan ng pamilya ko ang acquisitions at mergers. Noong naging 18 anyos ako, kinuha ko ang trust fund ng nanay ko at hindi na lumingon. Ngayon, pagkatapos ng maraming taon, ang imbitasyong iyon ay nakaupo sa desk ko sa pagitan ng patient files at prescription pads. Nagtayo ako ng kung ano na hindi maunawaan ng tatay ko. Isang buhay na sinusukat sa mga nailigtas na hayop at masasayahing pamilya sa halip na profit margins. Ang klinik ko ay naging kilala sa buong Luzon sa pagtanggap ng mga kaso na ayaw tanggapin ng ibang vet, sa hindi pagdanggi sa hayop na nangangailangan, kahit ano ang kakayahan ng may-ari na magbayad. Pero patuloy akong tinatawag ng imbitasyong iyon. May parte ko, siguro ang 12 anyos na batang nawalan ng nanay,
na kailangang harapin ulit ang bahay na iyon. Kailangang makita ulit ang tatay ko, at ipakita sa kanya na ang kanyang definisyon ng pagkabigo ay hindi lang ang mahalaga. Kaya ginawa ko ang desisyong magpapabago ng lahat. Tinawagan ko si Beth, sinabing i-clear ang schedule ko para sa mahabang weekend, at nag-book ng flight papuntang Maynila. Bumili pa ako ng tutsedo, ang unang formal wear ko mula high school. Habang nag-iimpake, naisip ko kung ano ang isipin ng nanay ko sa lalaking naging ako. Sana ipagmalaki niya ako. Sana maunawaan niya na ang pagpili ng kompasyon, kaysa yaman ay sarili ring uri ng tagumpay. Noong gabi bago ang flight, nagsagawa ako ng huling surgery. Tinanggal ang tumor sa isang 0 anyos na labrador na nagmaneho ng 3 oras ang pamilya para makita ako. Habang maingat akong nagtatrabaho, metodiko, nagliligtas ng buhay gamit ang sariling kamay, naisip ko ang party na naghihintay sa akin. Ang tatay na nakakakita sa trabahong ito na mababa para sa isang Henson. Ang mga kapatid na manunuya sa mga pinili ko. Wala akong ideya na 20 taon nang nagpaplano ang nanay ko para sa gabing iyon. Wala akong ideya na lahat ng akala kong alam ko, tungkol sa pamilya ko, ay nakabatay sa kasinungalingan. Alam ko lang na malapit na akong bumalik sa bahay na sinubukang sirain ako. Shoot ang rented confidence, at dala ang bigat ng bawat desisyong naglayo sa akin sa mundo ng tatay ko, at patungo sa kung ano na hindi niya kailanman maunawaan. Isang buhay na nakabatay sa pagpapagaling sa halip na pananakit, sa serbisyo sa halip na supremacy. Ang batang umalis sa mansyong iyon, ay bumabalik bilang lalaking nagliligtas ng buhay, para sa hanap buhay. Akala ko sapat na iyon. Mali ako. Ang party ay lahat ng inaasahan ko, at mas masama pa. Ang mansyon ng mga Henson ay naging parang coronation hall. Ginto at pilak na draping ang nakasabit sa bawat archway. Mga e-sculpture ng logo ng kumpanya ng tatay ko na nakatayo na parang frozen monument sa kanyang ego. At isang string quartet ang tumutugtog sa sulok, habang ang mga waiter, na may white gloves, ay naglilibot na may champagne, na malamang mas mahal pa sa isang buwang car payment ng karaniwang tao. Dumating ako ng huli ng sinasadya, umaasang makakapasok ng hindi napapansin. Pero sa sandaling pumasok ako sa malalaking pintuan, napalingon ang mga ulo. Bumalik ang prodigal disappointment. Huminto ang mga usapan sa kalagitnaan ng sentence, habang kinikilala ng pamilyar na mukha ang presensya ko, na may ekspresyon mula sa gulat hanggang amusement, hanggang hayagang paghamak. Diakon. Ang tiyahin kong si Meredith ang unang lumapit. Erkising ang pisngi ko, habang pinapanatili ang distansya, na parang nakakahawa ang kahirapan. Hindi kami sigurado na talaga kang pupunta. Sabi ng tatay mo ay malamang masyado kang abala sa maliit mong animal practice. Hindi ito maliit, tahimik kong sabi. Mahigit 3,000 procedures ang ginagawa namin kada taon. Tumawa siya. Iyong tinkling society law. Walang kahulugan niyon. How charming. Well, nasa bar ang mga kapatid mo. Sigurado akong matutuwa silang makita ka. Matutuwa ay hindi ang salitang gagamitin ko. Una akong nakita ni Rodrigo. Naningkit ang mata niya sa ibabaw ng whiskey glass niya. Tinulak niya si Sterling, na lumingon na may ngiti na parang pating. Sabay silang lumapit, unified front sa kanilang matching designer tutsedo. Ang mga asawa nila sumusunod sa likuran na parang mamahaling accessories. Well, sabi ni Rodrigo, tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Rent by the hour ba yang tux mo? Parang ganon. Good to see you too, Rod, sagot ko. Ayaw kumagat sa pain. Lumibot si Sterling sa akin na parang hayop sa auction. Diyos ko, Diakon, amoy kennel ka. Nag-shower ka man lang ba pagkatapos maglaro ng mga aso? Nag-shower ako pagkatapos iligtas ang buhay ng kabayo kaninang umaga, sabi ko. Pero siguro hindi ganoon ka-impressive ang insider trading. Di ba, Sterling? Dumilim ang mukha niya. Bantayan mo ang bibig mo, little brother. Nasa mundo namin ka na ngayon. Mundo namin. Tumingin ako sa paligid sa mga peacock ng high society. Hindi na ito mundo ko noong namatay si mama. Huwag mong banggitin siya. Biglang sabi ni Rodrigo, lumalapit. Wala kang karapatan. Tinalikuran mo ang pamilyang ito. Dinuraan mo lahat ng itinayo nila ni Dad. Hindi niya itinayo ito, matatag kong sabi. Tiniis niya lang. May pagkakaiba. Bago pa sila makasagot, dumilim ang ilaw at isang spotlight ang tumutok sa grand staircase. Lumitaw ang tatay ko sa itaas. Nagniningning sa tutsedo na malamang mas mahal pa sa buwanang mortgage ko. Ang crowd ay umapalakpak habang siya ay bumababa. Bawat hakbang sinusukat para sa maximum impact. Ito ang stage ni Pedro Henson. At props lang kami sa performance niya. Una niyang nilibot ang room, nakipagkamay sa mga senador at tumawa sa mga joke na hindi funny, tumanggap ng congratulations para sa buhay na nakabatay sa pagtapak sa iba.
Nang sa wakas ay makarating siya sa akin. Nawala ang ngiti niya na parang may nag-switch. Diakon, sabi niya, parang mapait ang salita sa bibig niya. Nakita ko na nakahanap ka ng angkop na maisuot. Hello, Dad. Pinagmasdan niya ako ng matagal. At may nakita akong kumislap sa mata niya. Hindi pagmamahal, kahit hindi galit. Disgusto, puro, hindi na dilute na disgusto sa anak na pumili ng ibang landas. Makisama kung gusto mo, sabi niya. Pero huwag mo akong mapahiya. Mahahalagang tao ito, hindi ang uri ng basura na karaniwan mong kasama. Umalis siya bago pa ako makasagot. Iniwan akong nakatayo mag-isa sa dagat ng mga tao, na lahat parang alam kung gaano ako kaliit sa mata ng dakilang Pedro Henson. Kumuha ako ng tsampag glass mula sa dumadaang tray, at humanap ng sulok kung saan makakamasid ako nang hindi napapansin. Doon ko napansin ang setup sa dulo ng ballroom. Isang podyum na may microphone na malinaw na inihanda para sa speeches. Ang dinner ay excruciating. Nakaupo ako sa table na may malalayong kamag-anak na gumugol ng buong pagkain sa pag-uusap tungkol sa portfolio at vacation homes nila habang sinasadyang hindi tinatanong ang tungkol sa buhay ko. Bawat ilang minuto ay mahuhuli ko ang isang tao sa ibang table na nakaturo sa akin. Bulungan sa likod ng kamay, ang black sheep na ipinapakita. Tapos dumating ang sandali na nagbago ang lahat. Tumigil ang musika, ang ilaw ay tumutok sa podyum, at kinuha ng tatay ko ang microphone. Tahimik ang room sa anticipation. Ito ang dahilan kung bakit sila nandito. Ang grand announcement ni Pedro Henson tungkol sa kanyang legacy. Mga kaibigan, pamilya, mga iginagalang na kasamahan, simula niya. Ang boses niya ay may commanding tone na nagpahirap sa mga kompetitor at empleyado sa loob ng mga dekada. Ngayong gabi ay hindi lang ang ika-negatibo 70 na kaarawan, kundi simula ng bagong chapter para sa Henson Industries. Ang crowd ay nag-excited na bumulong. Si Rodrigo at Sterling ay lumapit sa stage. Ang mga asawa nila nakakapit sa braso nila. Nagbibilang na ng kanilang millions. Gaya ng alam ng marami sa inyo, ginugol ko ang buhay ko sa pagbuo ng empire mula sa wala. Mula sa isang factory sa Cavite hanggang operations sa 3 kontinente. Ang Henson Industries ay testamento sa kung ano ang maaring makamit ng ambisyon at disiplina. Umugong ang palakpakan sa room. Nagbabad siya rito. Hinayaan itong hugasan siya na parang benediction. Pero ang mga empire ay hindi itinayo para mamatay kasama ng tagapagtatag. Patuloy niya. Itinayo ito para tumagal, lumago, mag-evolve sa ilalim ng bagong leadership. Ngayong gabi, inaanunsyo ko ang retirement ko at ang paghahati ng lahat ng aking nilikha. Ito na. Ang sandali na pinaghandaan ng mga kapatid ko sa buong buhay nila. Ang sandali na hindi ko na pinag-ukulan ng pansin taon na ang nakaraan. O kahit man lang sinabi ko sa sarili ko na wala na. Sa panganay kong anak, si Rodrigo, na ang strategic mind at ruthless dedication ay napatunayang mahalaga. Iniiwan ko ang manufacturing division, kasama ang lahat ng facilities sa Pilipinas, ang mga estate sa Makati at Boracay, ang koleksyon ko ng yachts, at 900 milyon sa liquid assets. Sumabog ang room sa palakpakan. Lumapit si Rodrigo, itinaas ang glass sa tatay niya. Nagniningning ang mukha niya sa tagumpay. Si Camila ay nagpose sa tabi niya habang kinukunan ng litrato. Ang heir apparent na inaangkin ang trono niya. Kay Sterling, ang pangalawa kong anak, na ang vision para sa international expansion ay lumampas sa lahat ng inaasahan. Iniiwan ko ang European operations, ang Asian partnerships, ang penthouse sa BGC, ang art collection na valued sa 600 milyon, at isa pang 900 milyon sa liquid assets. Mas malakas pang palakpakan kaysa dati. Si Sterling ay yumuko. Ang shark smile niya mas malawak kaysa dati. Ang asawa niya, si Natasha, talagang nagkurtsay na parang bagong korona na prinsesa ng isang bagay na mahalaga. Tapos natagpuan ako ng mata ng tatay ko sa sulok ko. Parang huminto ang hininga ng room. At ngayon kailangan kong banggitin ang bunso kong anak, si Diakon. Lahat ng ulo ay lumingon sa akin. Ang bigat ng 200 tingin ay parang pisikal na puwersa. Ibaba ko ang tsampag glass ko at tumayo ng mastuwid, naghahanda sa impact. Diakon na binigyan ng bawat oportunidad, bawat advantage, bawat pagkakataon na maging parte ng isang bagay na magnificent. Diakon na sa halip ay sinayang ang edukasyon niya, ang potensyal niya, ang mismong birthright niya sa isang propesyon na halos hindi karapat-dapat tawaging propesyon. Ang mga salita ay tumama na parang suntok. Bawat isa ay tumpak na tinutok. Pero nasuntok na ako dati. Kaya ko ito. Habang ang mga kapatid niya ay nagtayo ng kinabukasan nila sa tabi ko. Si Diakon ay tumakbo para maglaro ng doktor sa hayo. Habang natuto silang mag-utos sa boardrooms, natuto siyang mag-alis ng dumi. Habang naging mga lalaki sila ng consequence,
siya ay naging wala. May huminga ng malalim. Ilan ang tumawa. Ang mga kapatid ko ay nakatayo ng magkatabi. United sa tagumpay nila. Pinapanood ang pagkahiya ko ng walang tinatago na kasiyahan. Kaya, sabi ng tatay ko, ang boses niya tumataas para punan ang bawat sulok ng room. Kay Diakon, iniiwan ko ang eksakto kung ano ang naibigay niya sa legacy ng pamilyang ito. Wala. Kahit isang sentimo, kahit isang property, kahit isang token para alalahanin ako. Pinili niyang maging wala sa pamilyang ito. Kaya wala ang matatanggap niya. Ang katahimikan pagkatapos ay absolute. Tapos, nagsimula sa table ng mga business partner ng tatay ko. Ang palakpakan, mabagal muna, tapos lumakas hanggang yanig ang mga chandelier. Talagang binigyan siya ng standing ovation ng mga tao sa pagtatakwil sa akin. Hindi ka kailanman karapat-dapat, sabi ng tatay ko sa mikrofon, direktang tumitingin sa akin. Hindi kailanman karapat-dapat sa pangalan ng mga Henson. Hindi kailanman karapat-dapat sa alaala ng nanay mo. Hindi kailanman karapat-dapat na maging anak ko. Ang crowd ay umugong sa pag-aproba. Itinaas ang champagne glasses sa toast sa brutal honesty ng tatay ko sa kanyang lakas sa pagputol ng kahinaan sa family tree niya. Nakita ko ang mga taong kilala ko mula pagkabata na hayagang tumatawa sa kahihiyan ko. Kahit ang waitstaff ay parang nag-enjoy sa spectacle. Doon ko nalaman na kailangan ko ng umalis. Hindi tumakbo, hindi tumakas, pero lumakad palabas na may natitira pang dignidad mula sa public execution na ito. Naglakad ako papunta sa pintuan. Matatag ang hakbang ko kahit may lindol sa dibdib ko. Binabalewala ang bulungan at tawa na sumusunod sa akin. Nakaupo ako sa pickup truck ko sa circular driveway ng mansyon. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang envelope na ipinasok sa palad ko ni Ate Waldo Grimaldo. Ang watch seal na may inisyal ng nanay ko ay parang nagpupulso sa ilalim ng overhead light. Sa mga bintana ng mansyon, nakikita ko pa rin ang party na nagpapatuloy. Mga anino ng mga tao na sumasayaw at tumatawa. Nagdiriwang sa pagkakabura ko sa family legacy. Ang papel sa loob ay makapal, cream-colored, ang uri na palaging ginagamit ng nanay ko para sa mahalagang sulat. Ang sulat kamay niya, matikas pa rin pagkatapos ng 20 taon, nagbigas sa lalamunan ko. Huminga ako ng malalim at nagsimulang magbasa. Aking pinakamamahal na Diakon, kung binabasa mo ito, ipinakita na ng tatay mo ang tunay niyang kulay sa mundo. At kailangan mong malaman ang katotohanan kung bakit talaga ako namatay. Kailangan kong basahin ang linyang iyon ng 3 beses, bago lumubog. Hinulaan ng nanay ko ang eksaktong sandaling ito. Ang eksaktong pagtataksil 20 taon na ang nakaraan. Paano yon possible? Hindi ako namatay sa cancer, mahal ko. Totoo ang cancer, pero induced ito. Dahan-dahan akong nilason. Metodiko ng isang taong gustong mawala ako. Ang taong iyon ay ang tatay mo. Nanlamig ang mga kamay ko. Halos nabitawan ko ang liham, pero pinilit kong magpatuloy sa pagbasa. 6 na buwan bago ang diagnosis ko. Natuklasan ko ang isang bagay tungkol kay Pedro na nagpabago ng lahat. Ang lolo mo, ang tatay kong si Teodoro Bautista, ay hindi lang business partner ni Pedro. Siya ang aktwal na inventor ng bawat patent na naglunsad sa Henson Industries. Ninakaw ito ng tatay mo, peke ang mga dokumento para angkin ang ownership. Tapos sinira ang lolo mo ng pinansyal at emosyonal. Namatay ang tatay ko sa heart attack noong 3 anyos ka pa. Pero talagang broken heart ito mula sa pagtataksil. Malabo ang alaala ko sa lolo ko. Mabait na lalaki na may malambot na kamay na pinahihiram sa akin ang pocket watch niya. Sabi ng tatay ko sa amin na mahina siya. Failure na hindi makayanan ang pressure ng business. Isa pang kasinungalingan sa empire na nakabatay sa mga ito. Hinarap ko si Pedro sa ebidensyang natagpuan ko sa lumang files ng lolo ko. Bank records, original patent drawings na may lagda ng tatay ko. Kahit correspondence na nagdidiskus ng mga imbensyon bago inangkin ni Pedro. Sabi ko sa kanya ay ilalantad ko siya. Iyon ang pagkakamali ko. Dapat kumuha na lang ako sa inyo mga bata at tumakbo. Pero akala ko ay mapipilit ko siyang harapin ang hustisya. Ang liham ay nagpatuloy sa pagdedetalye kung paano nagsimula ang misteryosong sakit ko ilang linggo pagkatapos ng konfrontasyon na iyon. Kung paano hindi maipaliwanag ng mga doktor ang aggressive nature ng cancer ko o bakit lalong lumala ang treatment. Kung paano ipinilit ni Pedro ang isang partikular na oncologist, si Yar Martin Huit, na agad na nagretiro sa Switzerland pagkatapos ng kamatayan ko. Nagsimula akong mag-record ng mga usapan namin nang maunawaan ko kung ano ang nangyayari. Dadalhan ako ni Pedro ng specialties. Ipinipilit na makakatulong ito sa nausya. Tatayo siya roon at papanoorin akong uminom ng bawat patak. Sa isang recording, sinabi niya sa akin, "Dapat tahimik ka na lang, Vivian.
May mga katotohanan na masyadong mahal para sabihin. Gumugol ang nanay ko ng huling buwan hindi lang sa pagkamatay, kundi sa pagbuo ng kaso. Itinago niya ang ebidensya sa safety deposit box sa Union Federal Bank. Box number 1247. Inilipat niya ang original patent rights na minana niya mula sa tatay niya nang hindi alam ni Pedro, sa lihim na trust. Ang mga patent mismo ay expired na taon na ang nakaraan. Pero ang derivative technologies ay ginagamit pa rin. Bawat smartphone component na ginagawa ng Henson Industries, bawat medical device, bawat aerospace instrument, lahat ito mula sa original work ng tatay ko. Ang royalties ay dapat sa iyo na sana. Pinangalagaan kong nakolekta ito sa trust sa ilalim ng pangalan mo gamit ang apelyido ko, Bautista. Ipinaliwanag niya kung paano niya inistruktura ang lahat sa pamamagitan ni Ate Waldo Grimaldo. Pinangako niya maghintay hanggang sa ika-70 kaarawan ni Pedro. Alam na yon ang panahon na formal niyang itatakwil ako. At pinakakailangan ko ang impormasyong ito. May humigit kumulang 5 bilyon sa account ngayon. Posibleng higit pa. Pero ang pera ay hindi ang tunay na regalo, mahal kong anak. Ang katotohanan ang nasa loob ng safety deposit box. Doon mo makikita ang lahat. Ang original patents, ang mga fake na dokumento na ginawa ni Pedro, recordings ng mga usapan namin, at video testimony na ginawa ko mula sa hospital bed na sinaksihan at pinirmahan ni Waldo. Tumingin ako pabalik sa mansyon, sa mainit na liwanag na lumalabas sa mga bintana. Sa loob ng bahay na iyon, nagdiriwang ang tatay ko sa tagumpay niya sa akin, habang nakatayo sa mga buto ng lalaking sinira niya at ng asawang pinatay niya. May pagpipilian ka na ngayon, Diakon. Maaari mong kunin ang pera at mawala, mamuhay ng malaya sa anino ng mga Henson, o gamitin mo ang iniwan ko para sirain siya gaya ng pagsira niya sa marami. Hindi ko sasabihin kung ano ang pipiliin mo. Pinagkakatiwalaan ko ang puso mo, gaya ng palagi kong ginawa. Ang huling bahagi ng liham ay mas personal, mas masakit basahin. Kailangan mong malaman na tuwing nagpakita ka ng kabaitan sa hayop, tuwing pinili mo ang compassion kaysa profit, pinarangalan mo ang alaala ng tatay ko at ang pagmamahal ko sa iyo. Naging mga anak ni Pedro ang mga kapatid mo, pero nanatili kang akin. Kaya ikaw ang pinili ko para rito. Hindi dahil bunso ka o mahina, gaya ng akala ni Pedro, kundi dahil ikaw lang ang may sapat na integrity para hawakan ang katotohanan nang hindi nasisira ng korupsyon nito. May mga tiyak na tagubilin siya. Tawagan agad si Waldo. Pumunta sa bank first thing lunes ng umaga. Sa loob ng box, may USB drive na may digitized recordings at contact sa NBI na naghihintay ng 20 taon sa tawag niya na hindi na dumating. Ano man ang desisyon mo, alamin mong minahal kita ng higit pa sa buhay ko mismo. Alamin na bawat sandali ko sa iyo ay sulit sa anumang presyo na binayaran ko. At alamin na ang kalupitan ng tatay mo sa iyo ay hindi dahil wala kang halaga, kundi dahil naalala mo sa kanya ang isang tao na hindi niya kailanman talaga natalo, ako. Simple lang ang pirma ng liham. Lahat ng pagmamahal ko magpakailanman, Mama. Sa ibaba ng lagda niya ay may postscript. Ang recording ng Pebrero 15, 2004 ay partikular na mahalaga. Pinag-usapan ni Pedro ang acceleration protocol kay Yarhuit. Siguraduhing marinig ito ng mga autoridad. Tinawagan ko ang cellphone ni Waldo. Sinagot niya sa unang ring na parang naghihintay. Binasa mo na, sabi niya. Hindi tanong iyon. Totoo lahat. Bawat salita. Daladala ko ang bigat na ito sa loob ng 20 taon. Diakon. Ginawa akong executor ng nanay mo ng kanyang shadow estate. Ang hindi alam ni Pedro na umiiral. May susi ako sa safety deposit box. Maaari tayong pumunta Lunes ng umaga kapag nagbukas ang bank. Waldo. Alam mo bang pinapatay niya siya? Matagal na pause. Pinaghihinalaan ko. Pero wala akong pruweba hanggang ibigay niya sa akin ang mga recording na iyon. Noon pa, pinangako niya akong maghintay. Sabi niya, kung masyado akong maaga kumilos, sisirain din ni Pedro kayong mga bata. Namatay siya sa pagprotekta sa inyo. Pinatakbo ko ang truck ko. Umugong ang makina. Nilunod ang malayong musika mula sa party. Lunes ng umaga, 9:00 AM. Union Federal Bank. Diakon, dapat mong malaman na kapag binuksan mo na ang box na iyan, walang balikan na. Meticulously niyang idinokumento ng nanay mo ang lahat. Kailangang kumilos ang NBI. Maesto ang tatay mo. Babagsak ang kumpanya. Mawawala lahat sa mga kapatid mo. Naisip ko ang ngisi ni Rodrigo nang umalis ako sa party. Ang tawa ni Sterling, ang boses ng tatay ko na nagsasabing hindi ako karapat-dapat. Mabuti, sabi ko. Hayaan nating masunog lahat. Nagmaneho ako palayo sa mansyon. Iniiwan ang mundo na nagtakwil sa akin.
Dala ang multo ng pagmamahal ng nanay ko at ang sandata na kanyang ginawa mula sa katotohanan. Darating ang reckoning sa Lunes. Linggo ng gabi, kailangan kong magdesisyon kung paano eksaktong gagamitin ang kapangyarihang iniwan niya sa akin. Nawala ang batang pumasok sa party na umaasang tatanggapin. Sa kanyang lugar ay isang lalaki na may pruweba ng pagpatay at paraan para sa hustisya. Matagal na ang laro na nilalaro ng nanay ko, na sumasaklaw ng mga dekada at umabot lampas sa kamatayan mismo. Ngayon turn ko na sa huling galaw. Dumating ang Lunes ng umaga na maulap at umulan ang buwan. Angkop na panahon para sa resurrection at revenge. Nakipagkita sa akin si Waldo sa Union Federal Bank eksakto sa 9 oras. Dala ang briefcase at suot ang payhong ekspresyon na malamang suot ng mga pari bago ang last rites. Ang bank manager, isang babaeng si Patricia Chen, ay na-notify na ni Waldo na asahan kami. Inihatid niya kami sa private viewing room sa basement ng vault. Ang takong niya tumutunog sa marble floor na parang countdown. Ang bots 1,247 ay mas malaki kaysa inaasahan ko. Isa sa mga old-fashioned na nangangailangan ng 2 susi. Inilabas ni Waldo ang kanya. Pinirmahan ko ang authentication papers. At iniwan kaming mag-isa ni Patricia na may 20 taon ng lihim. Sa loob, maingat na inayos ng nanay ko ang lahat na may parehong meticulous care na ginamit niya noon sa pag-ayos ng family photographs, labeled folders, chronological recordings sa USB drive, original documents sa protective sleeves. Ang unang folder ay naglalaman ng original patents. Ang aktwal na sulat kamay ng lolo kong si Teodoro Bautista na naglalaawan ng mga innovations na kalaunan ay magbubunga ng billions. Nakakapit sa bawat patent ang fake na bersyon ni Pedro. Halatang iba ang lagda kapag magkatabi mo silang tinitingnan. Kasama rin ng nanay ko ang bank records na nagpapakita na nagbayad si Pedro sa isang forger na si Marcus Webby ng 1.5 milyon ilang araw bago isampa ang mga peking patent. Ang USB drive ay naglalaman ng 43 audio recordings. Isinaksak ko ito sa laptop ni Waldo at pinili ang Pebrero 15, 2004, ang binanggit mismo ng nanay ko. Napuno ng boses ng tatay ko ang room, casual at malamig. Hindi sapat ang kasalukuyang dosage, Martin. Bawat araw na nabubuhay siya, ay isa pang araw na maaari siyang magsalita. Kailangan mong dagdagan ang Dalium. Hindi sapat para mag-trigger ng autopsy, pero sapat para mapabilis ang mga bagay. Nerbiyos na sagot ni Yarhuit. Pedro, lampas na ito sa pinag-usapan natin. Mawawalan ako ng lisensya sa ethics board. Hindi malalaman ng ethics board. May cancer siya, Martin. Namamatay ang mga may cancer. Gawin mo lang na mas mabilis. Maximum 2 linggo pa. May merger ako sa Caltech na darating. At ayaw kong sirain niya ito sa mga akusasyon niya. Nakabaliktad ang tiyan ko. Kinailangang ipaus ni Waldo ang recording habang lumabas ako para pakalmahin ang sarili. Nang bumalik ako, nagpatuloy kami sa ebidensya. Video testimony ng nanay ko, payat at namamatay, pero matindi ang determination, detalyado ang lahat ng natuklasan niya. Financial records na nagpapakita ng offshore account na itinatag niya sa pangalan ko gamit ang Bautista. Naglalaman ng royalties mula sa mga kumpanya na gumagamit pa rin ng ninakaw na patent derivatives. Ang kasalukuyang balance ay 6.8 bilyon. Brilliant ang nanay mo, malambing na sabi ni Waldo. Ginamit niya ang apelyido niya at ang lumang abogado ng tatay niya sa Canada. Hindi alam ni Pedro na may derivative claims ang mga patent na nakaligtas sa expiration. Bawat major manufacturer na naglisense ng improvements sa original designs ay nagbabayad ng royalties sa Bautista Trust sa loob ng 20 taon. Gumugol kami ng 3 oras sa pagdodokumento ng lahat. Paggawa ng copies, pag-ayos ng ebidensya sa prosecutable case. Pinanatili ni Waldo ang kontak sa NBI agent na si Diana Morse, na sinubukang imbestigahan si Pedro taon na ang nakaraan. Pero hindi nakahanap ng sapat na ebidensya. Isang tawag lang mula kay Waldo, at pumayag siyang makipagkita agad. Ang meeting kay Agent Morse ay naganap sa Federal Building sa Maynila. Pinag-aalan niya ang ebidensya ng may intensity ng isang taong naghihintay ng sandaling ito sa buong career niya. Ito na, sabi niya pagkatapos ng 2 oras. Sapat ito para sa murder charges, fraud, patent theft, conspiracy. Tapos na si Pedro Henson. Gusto niyang kumilos agad. Pero may ibang ideya ako. Ang retirement party niya. Pipirmahan niya ang paglipat ng mga kumpanya sa mga kapatid ko ngayong Biyernes sa headquarters ng Henson Industries. Lahat ng investor, board member, at media outlet ay naroroon. Dahan-dahang ngumiti si Agent Morse. Gusto mo public? Gusto kong panoorin ng lahat na umapalakpak sa kalupitan niya ang pagbagsak niya.
Dumating ang Biyernes na parang kulob. Ang headquarters ng Henson Industries ay naging celebration venue na may plano si Pedro na pirmahan ang transfer documents sa stage sa harap ng 500 witnesses. Dumating ako kasama si Waldo, Agent Morse, at 6 na iba pang federal agents. Sinubukan kaming pigilan ng security, pero may paraan ang FBI badges sa pagbubukas ng pinto. Puno ang main hall. Si Pedro ay nakatayo sa stage kasama si Rodrigo at Sterling, lahat tatlo sa perpektong suite. Naghahanda sa pagpirma ng mga dokumento na maglilipat ng Empire. Puno ang crowd ng paihong mukha mula sa birthday party. Kasama ang reporters mula sa major financial publications. Naglakad ako sa gitnang aisle. Una akong nakita ni Pedro. Ang mukha niya mula annoyance hanggang confusion na mapansin ang mga federal agent sa likuran ko. Nagsimulang magbulungan ang crowd. Mga kamera tumutok sa amin. Diakon. Nagsalita si Rodrigo sa microphone. Ano ang ginagawa mo dito? Umakyat ako sa stage, si Waldo at Agent Morse sa tabi ko. Tahimik na ang buong room, daan-daang tao na humihinto ang hininga. Bago niyo pirmahan ang mga papel na yan, Dad, sabi ko, ang boses ko malinaw kahit walang microphone. Dapat malaman ng mga investor mo na ang Henson Industries ay buong-buo nakabatay sa ninakaw na teknolohiya. Tumawa si Pedro, iyong dismissive bark na narinig ko sa buong buhay ko. Pathetic creature ka. Sobrang desperado ka sa atensyon. Ginugulo mo ang retirement ko ng mga pantasya. Hindi pantasya. Katotohanan. Lumingon ako para direktang kausapin ang audience. Bawat patent na naglunsad sa kumpanyang ito ay ninakaw kay Teodoro Bautista, ang lolo ko. May original documents ako, ang mga peke, at bank records na nagpapakita na nagbayad si Pedro Henson para sa mga peking patent. Sumabog ang crowd sa gulat na bulungan. Sumulong ang mga reporters, cameras flashing. Namutla ang mukha ni Pedro mula pula. Delusional ka, unggol niya. Failure ang lolo mo na hindi makayanan ang business. Genius ang lolo ko na ninakaw mo ang trabaho. Pero hindi pa yon ang pinakamasama. Kinuha ko ang phone ko at ikinonekta sa sound system ng venue. Ito ay recording mula Pebrero 15, 2004. Napuno ng boses ni Pedro ang hall na pinag-usapan ang acceleration protocol kay ER. Wait, sinasabi sa kanya na dagdagan ang lason. Huminga ng malalim ang crowd, habang pinakinggan nila siyang kasual na nagpaplano ng pagpatay sa asawa niya. Marami ang nagtakip ng bibig sa horror. Kinunan ng kameras ang lahat. Pekyan, sigaw ni Pedro, pero pumutok ang boses niya. Hindi yan totoo. Lumapit si Agent Morse, itinaas ang badge. Pedro Henson, inaesto kita sa murder, fraud, conspiracy, at patent theft. May karapatan kang manahimik. Ang mga federal agent ay lumapit sa kanya. Tumingin si Pedro kay Rodrigo at Sterling, na nakatayo ng nagyelo. Ang minana nilang empire ay gumuho sa real time. Tapos tumingin siya sa akin nang may puro galit. Sinira mo ang lahat. Sisitsit niya habang kinakabit ang posas. Hindi. Kalmado kong sagot. Ikaw ang sumira ng lahat ng patayin mo siya. Binabalik ko lang ang pabor. Habang inilalabas siya, sumabog ang crowd sa chaos. Mga reporters na sumisigaw ng tanong, investors na humihingi ng sagot, board members na tumatakbo na parang daga sa lumulubog na barko. Hinawakan ni Rodrigo ang braso ko. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Sinira mo kami, ang kumpanya, ang pera namin, lahat. Lahat nakabatay sa pagbatay at pagnanakaw. Sabi ko, kumakawala. Hindi talaga iyo iyan. Si Sterling ay nakatayo roon. Nawala na ang shark smell niya. Pinalitan ng tingin ng isang nanonood sa pagtatapos ng mundo niya. Ang mga bahay, ang accounts, i-freeze nila lahat. Kumpirma ni Waldo. Bawat asset na mula sa ninakaw na patent ay ICCs habang iniimbestigahan. Bumaba ako sa stage na yon. Iniiwan ang mga kapatid ko sa guho, ang tatay ko sa custody, at isang empire na abo. Humiwalay ang crowd habang dumadaan ako. Ilan sa horror, ilan sa parang respeto. Sa labas, dinidirect ni Agent Morse si Pedro sa federal vehicle habang dumarating ang mga news van. Ipagmamalaki ka ng nanay mo, sabi ni Waldo sa tabi ko. Naisip ko ang liham niya, ang pagpipilian na ibinigay niya sa akin. Maaari kong kunin ang pera at mawala, pero iwan yon ang pagbatay sa kanya na hindi naparusahan, ang legacy ng tatay niya na ninakaw. Sa halip, pinili ko ang hustisya kaysa comfort, katotohanan kaysa pamilya, eksakto gaya ng alam niyang gagawin ko. Mr. Henson, isang reporter ang nagtulak ng microphone sa akin. Ano ang pakiramdam na sirain ang sarili mong tatay? Direktang tumingin ako sa kamera. Alam na mapapalabas ito sa bawat network sa gabi. Hindi siya naging tatay ko.
Hindi pinapatay ng mga tatay ang mga nanay. Si Pedro Henson lang siya. At ngayon alam na ng lahat kung ano talaga ang ibig sabihin noon. Umalis ang federal vehicle na may Pedro sa likuran. Ang empire niya ay gumuho sa likuran niya na parang house of cards sa bagyo. Mabubuhay ang mga kapatid ko. Pero hindi na sila magiging prinsipe ng anumang bagay. Magsasakdal ang mga investor, huhukuman ang mga prosekutor, at ang pangalang Henson ay magiging kasing kahulugan ng pagtataksil. Pumasok ako sa building na yon bilang tinakwil na anak. Ang family disappointment, ang hindi karapat-dapat. Umalis ako bilang tanging Henson na pumili ng katotohanan kaysa kayamanan. Ang tanging pinagkatiwalaan ng nanay ko sa kanyang huling gambit. Ang batang hayagang pinahiya sa birthday party ng tatay niya ay naging lalaking nagpabagsak ng empire gamit lang ang ebidensya at tapang. Natutunan ko noong araw na iyon na ang hustisya ang pinakamahusay na mana ng lahat. 6 na buwan pagkatapos ng pag-aresto kay Pedro Henson, nakatayo ako sa main treatment room ng Vivian Bautista Memorial Animal Hospital, ang pinakamalaking veterinary trauma center sa buong Pilipinas. Ang umagang araw ay sumisikat sa mga bintana mula sahig hanggang kisam. Nagliliwanag sa surgical suites na may teknolohiyang maaring inggitan ng karamihan sa human hospitals. Hindi na ito simpleng clinic. Ito ay testamento sa kung ano ang maaring itayo gamit ang katotohanan sa halip na kasinungalingan. Ang trial ay mabilis at walang awa. Si Pedro Henson, ang lalaking gumugol ng 70 taon sa pagdurog sa iba sa ilalim ng ambisyon niya. Nakaupo sa federal courtroom habang tumutugtog ang recording pagkatapos ng recording ng sarili niyang boses na humihukom sa kanya. Ipinresenta ng prosecution ang video testimony ng nanay ko na kinunan ilang araw bago siya mamatay. Nagdedetalye kung paano nagiging kakaiba ang lasa ng tiyan niya araw-araw. Kung paano pinapanood siya ni Pedro na uminom nito ng may malamig na kasiyahan. Si Yar. Martin Huit, binigyan ng immunity para sa testimony niya. Kinumpirma ang bawat detalye ng poisoning protocol. Nagdeliberate ang jury ng wala pang 3 oras. Guilty sa lahat ng counts. Life without parole. Dumalo ako sa bawat araw ng trial. Nakaupo sa front row kung saan makikita ako ni Pedro. Hindi siya tumingin sa akin, kahit minsan. Kahit nang inilabas siya na may posas, diretso lang ang tingin niya. Masyado pa rin ang pride para kilalanin ang anak na nagpabagsak sa kanya. Si Rodrigo at Sterling ay nakaupo sa kabilang side ng courtroom. Ang designer suites nila pinalitan ng off-the-rack na department store specials. Nawala lahat sa kanila nang i-freeze ang assets. Ang mga bahay, ang yachts, ang bank accounts, lahat kinuha ng federal authorities. 3 linggo pagkatapos ng verdict, dumating si Rodrigo sa klinik ko sa Tagaytay. Iba ang hitsura niya nang wala ang 150,000 suites at 5,000 haircuts niya. Simpleng lalaki sa jeans at jacket na nakatayo sa parking lot ko na parang hindi alam kung paano siya napunta roon. Kailangan ko ng trabaho, sabi niya ng direkta. Kahit anong trabaho. Maglilinis ako ng kennels, sasagot ng telepono, kahit ano. Pinagmasdan ko ang panganay kong kapatid. Ang lalaking gumugol ng buong buhay niya na naniniwalang superior siya sa akin. Bakit dito? Bakit sa akin? Dahil ikaw lang ang talagang nagtayo ng tunay na bagay. Aminado niya, halatang mahalaga sa kanya ang mga salita. Lahat ng mayroon ako ay ninakaw. Nakikita ko na ngayon. Kailangan kong matutong kumita ng matino. Hiner ko siya bilang receptionist. Kakilakilabot siya noong una. Ang arrogance niya ay nagpapasnap sa mga client na hindi sapat ang bilis para sa kanya. Pero unti-unti, may nagbago. Siguro ang makita ang mga hayop na nasasaktan, at ang mga taong nagmamahal sa kanila ng sapat para gastusin ang savings nila sa treatment. Siguro ang panoorin akong magtrabaho ng 18 oras na araw hindi para sa pera, kundi dahil kailangan ng emergency surgery ang golden retriever ng isang pamilya. Ano man yon, nagsimulang lumambot si Rodrigo. 6 na buwan pagkatapos, siya na ang office manager ko. At sa unang pagkakataon sa buhay namin, talagang magkapatid na kami. Iba ang landas na pinili ni Sterling. Tumakas siya sa Europe. Sinubukang gamitin ang pangalang Henson hanggang napagtanto niyang toxic na ito. Huli kong balita, nagtuturo siya ng English sa Prague. Nakatira sa studio apartment. Natututo kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay sa merit sa halip na manipulation. May isang liham siyang ipinadala sa akin. 2 linya lang. Tama ka. Pasensya na. Hindi ako sumagot, pero itinago ko ang liham. Ang Bautista Trust, ang lihim na legacy ng nanay ko, ay lumaki na sa halos 7.5 bilyon noong nakuha ko ang access. Maaari kong panatilihin lahat. Mamuhay na parang mga kapatid na nanuya sa akin sa pagpili ng kahirapan. Sa halip, ginamit ko ito para itayo ang bagay na mamahalin ng nanay ko.
3 bilyon ang napunta sa hospital. Isa pang 1.5 bilyon sa pagtatag ng Teodoro Bautista Foundation, na nagbibigay ng libre na veterinary care sa mga pamilyang hindi kayang magbayad. Ang natira ay pinanatili kong invested, gamit ang returns para sa ongoing operations. Bumisita si Ate Waldo Grimaldo sa grand opening ng hospital. Naglakad sa state-of-the-art facilities na may luha sa mata. Ipagmamalaki ka ni Vivian, sabi niya, pinapanood akong mag-demonstration surgery para sa veterinary students. Hindi mo lang siya ginantihan, pinarangalan mo siya. Alam niya eksakto kung ano ang ginagawa niya. Sagot ko, naalala ang liham niya. Hindi lang ebidensya ang iniwan niya sa akin. Iniwan niya akong may pagpipilian. Maaari kong kunin ang pera at mawala. Mamuhay ng tahimik sa lugar na hindi na makakasakit sa akin si Pedro. Pero alam niyang hindi ko gagawin. Alam niyang pipiliin ko ang hustisya. Paano niya alam? Tanong ni Waldo. Itinuro ko ang plake sa dingding. Ang paborito niyang quote na nakaukit sa brass. Ang integrity ay paggawa ng tama kapag walang nakakakita. Sa ibaba nito sa mas maliit na letra, Vivian Bautista Henson. 1-5-4-2-0-0-4, Forever Love. Dahil pinalaki niya ako, simpleng sabi ko, at alam niyang walang halaga ng pera ang makakakurumpe sa itinuro niya sa akin. 1 taon pagkatapos magbukas ang hospital, natanggap ko ang liham mula kay Pedro sa federal prison. Nanginginig ang sulat kamay niya, maikli ang mga salita. Nanalo ang nanay mo. Iyon lang. Walang sorry, walang pag-amin sa mga krimen niya. 3 salita lang iyon. Ipinrami ko ang liham at ibinitin sa office ko. Hindi bilang trophy, kundi bilang reminder na ang tagumpay ay hindi palaging tungkol sa nakuha mo. Minsan tungkol ito sa hindi mo pinayagang mawala. Ang umagang ikinukwento ko sa inyo ang kwentong ito. Nagsagawa ako ng surgery sa isang police dog na binaril sa line of duty. Ang officer, isang matigas na sergeant na si Rodriguez. Umiyak nang sabihin ko sa kanya na gagaling ng buo ang partner niya. Sinubukan niyang magbayad, pero ipinakita ko sa kanya ang policy ng foundation. Libre palagi ang service animals. Habang nagpapasalamat siya sa akin sa gitna ng luha, naisip ko ang birthday party ng tatay ko. Ang room na puno ng mga taong nagmalaki sa kahihiyan ko. Wala sa kanila ang maiintindihan kung bakit ang sandaling ito, ang pasasalamat ng officer na ito, ay mas mahalaga kaysa anumang mana na maaring iwan sa akin ni Pedro. Pero may intindihan ito ng nanay ko. Alam niyang hindi nasusukat ang yaman sa pera, kundi sa mga buhay na nahahawakan mo, mga mali na itinutuwid mo, pagmamahal na iniiwan mo. Pinapatakbo ko ang pinakamalaking animal trauma center sa 5 probinsya. Ngayon, ginagamot namin ang mahigit 1,000 hayop kada taon, kalahati sa reduced cost o libre. Ang mga veterinary students ay dumarating mula sa buong bansa para mag-train dito. Natututo hindi lang ng medisina, kundi ng compassion. Puno ng litrato ang mga dingding mula sa mga pasasalamat na pamilya. Buhay ang kanilang alaga dahil umiiral kami. Ito ang empire ko, nakabatay sa pagpapagaling sa halip na pananakit. Pinondohan ng hustisya sa halip na pagnanakaw. Si Pedro Henson ay nakaupo sa selda. Wasak ang legacy niya. Ang pangalan niya ay cautionary tale tungkol sa presyo ng kalupitan. Natutunan ng mga kapatid ko nang huli na walang halaga ang minanang yaman kapag nakabatay sa dugo. Pero may natutunan akong iba, ang bagay na pinangalagaan ng nanay ko na maiintindihan ko. Kahit 20 taon bago ko ito natuklasan. Ang pinakamalaking mana ay hindi pera o property o kapangyarihan. Ito ang katotohanan na nagpapalaya sa iyo at ang tapang na gamitin ito. Alam ng nanay ko na namamatay siya. Alam na makakaligtas si Pedro sa hustisya kung masyado siyang maagang kumilos. Kaya nilaro niya ang mahabang laro. Pinagkatiwalaan ang bunso niyang anak na kalaunan ay tatayo kung saan ako nakatayo ngayon. Napaliligiran ng buhay at layunin sa halip na kasakiman at kawalan. Tuwing umaga kapag pumapasok ako sa hospital na ito, nakikita ko ang pangalan niya sa itaas ng pinto. Bawat buhay na naililigtas namin, bawat pamilya na tinutulungan namin, bawat estudyante na ini-inspire namin na pumili ng serbisyo kaysa selfishness, lahat ito parte ng plano niya. Hindi lang niya inilantad ang mga krimen ni Pedro. Pinangalagaan niyang lahat ng ninakaw niya ay magiging bagay na magliligtas ng buhay sa mga henerasyon. Iyon ang tunay na revenge, ang perpektong hustisya. Gumugol si Pedro ng buhay niya sa pagkuha sa iba. At ngayon ang anak ng biktima niya ay gumugugol ng bawat araw sa pagbalik. Nagtayo siya ng empire sa kamatayan. At nagtayo ako ng hospital sa katotohanan tungkol sa kamatayang iyon. Namatay siya sa loob ng federal prison. Pero nabubuhay ang nanay ko sa bawat hayop na naililigtas namin.
Bawat pamilya na tinutulungan namin. Bawat sandali ng grasya na ginagawa namin mula sa kahihiyan niya. Kung pinapanood nyo ang video na ito at may nagsabi sa inyo na hindi kayo karapat-dapat, na wala kayong halaga, na ang pagpili ng kabaitan kaysa kalupitan ay nagpapahina sa inyo, alalahanin nyo ito. Ang mismong qualities na nagbatakwil sa akin ng tatay ko, ay ang mga nagtiwala sa akin ng nanay ko ng kanyang huling lihim. Ang kompasyon na nakita niyang kahinaan, ay naging lakas na nagpabagsak sa kanya. Ang integrity na kinutya niyang katangahan, ay naging pundasyon ng bagay na hindi niya kailanman maitatayo o mabibili o mananakaw. Isang bagay na tunay at matagal at mabuti. Ang halaga nyo ay hindi tinutukoy ng mga nagtakwil sa inyo, kundi ng kung ano ang itinayo nyo sa kabila ng pagtatakwil na iyon. Ang mana nyo ay hindi ang iniwan sa inyo ng iba, kundi ang ginagawa nyo mula sa katotohanan ng kung sino kayo. Ang pangalan ko ay Diakon Henson, at ako ang anak na sinabi ni Pedro Henson na walang halaga. Ngayon, may 7.5 bilyon ako. Pero mas mahalaga, may halaga ako sa libu-libong hayop na nailigtas ko, sa mga estudyante na tinuruan ko, sa kapatid na pinatawad ko, at sa nanay na pinarangalan ko. Iyan ang mana ko, ang legacy ko, ang katotohanan ko. At lahat ito nagsimula sa isang selyadong envelope, at sa perpektong matiyagang pagmamahal ng isang nanay. Kung resonated sa inyo ang kwentong ito, kung nakaranas kayo ng rejection mula sa mga taong dapat ay nagmamahal sa inyo ng higit, gusto kong malaman ninyo na hindi nababawasan ang halaga ninyo sa kanilang pagkabulag. I-like ang video na ito kung hinawakan nito ang puso ninyo. I-share ito sa isang taong kailangang marinig na ang pagpili ng integrity kaysa mana ay palaging tama. Mag-comment sa ibaba ng sarili ninyong kwento ng paglampas sa family rejection o paghahanap ng halaga ninyo lampas sa opinyon ng iba. At mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang kwento tungkol sa hustisya, redemption, at mga hindi inaasahang paraan kung paano nakakahanap ng liwanag ang katotohanan. Alalahanin, minsan ang pinakamalaking regalo ay hindi ang ibinibigay sa iyo, kundi ang sapat kang malakas para alamin ito.